Isang malakas na tawa ang pumuno sa marangyang bar, sumasabay sa indak ng jazz music at paghalo ng mga cocktail. Pinunasan ni Ellie Montenegro ang gilid ng labi niya, tumatakas ang isang bula ng champagne. Ang sikat na CEO ng Veridian Holdings, ang batang henyo ng industriya, ay bihirang ngumiti ng ganoon. Isang ngiting may halong kayabangan at kaunting kadesperaduhan na tanging ang kanyang matalik na kaibigang si Marco Alcantara lang ang makakabasa. Kaya ko yan, Marco, buong pagmamayabang niyang sabi, inilapag ang baso sa mesa nang may kalakasang pumukaw ng tingin mula sa katabing lamesa. 30 days. Mas madali pa sa pagpirma ng kontrata. Lalo na sa isang simpleng babae. Ngumisi si Marco, at ang ngiting iyon ay tila kutsilyo na humahawi sa hangin. Sigurado ka, Ellie? Iba Sigma de la Cruz. Ang ganda niya, pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya yung tipong basta-basta susunod sa gusto mo. Hindi siya tulad ng mga babaeng dumarating sa buhay mo't nawawala na parang usok. Nangunot ang noo ni Ellie. Ayaw na ayaw niya ang pagiging kinukwestiyon. Ang buong buhay niya ay isang pagpapatunay sa kanyang ama, kay Mr. Montenegro na siya ang pinakamahusay. Kailangan niyang ipagpatuloy ang legado ng kanilang pangalan, ang kapangyarihan ng kanilang angkan. At ang pagdaig sa isang babae, kahit pa ito ay isang sekretarya lang, ay isa lang maliit na panalo na magpapataas sa kanyang kumpiyansa. Isang paalala sa kanyang sarili na wala siyang talo. Ang laro ng buhay ay tungkol sa kapangyarihan. At ang pagmamahal, para sa kanya, ay isa lang kasangkapan para makamit ang kapangyarihan. Talaga lang, Marco. Bakit, nag-iba ba ang pulso ng babae sa iyis? Sarkastiko niyang tugon, sabay sulyap sa mga malalaking bintana na nagpapakita ng nagkikislapang lungsod. Lahat sila, sa huli, ay naghahanap ng seguridad. At ako, seguridad ang pangalan ko. 30 days. At kapag nagawa ko, yung bagong restaurant mo, ililibre ko sa loob ng 1 taon. Deal. Inilahad ni Marco ang kamay. Deal. Pero kapag natalo ka, 1 linggo kang magpapanggap na ordinaryong empleyado sa isang fast food chain. Makikita natin kung gaano mo kayang maging simpleng tao. Napangiwi si Ellie. Ang ideya pa lang na magtrabaho siya sa isang fast food ay nakakapanghina na. Ngunit ang kumpiyansa niya ay mas mataas pa sa pinakamataas na gusali sa iyis. Wala nang talo-talo. 1 taong libreng kain ka sa restaurant mo, kaibigan. Sa mga sumunod na araw, kahit paano ay nahuli ni Ellie ang ilang impormasyon tungkol kay Maya de la Cruz. Mula sa kanyang resume, lumabas na galing siya sa isang probinsya, nagtapos ng magna cum laude sa isang pampublikong unibersidad, at may simpleng karanasan sa pagiging assistant. Wala siyang background sa malalaking kumpanya, wala siyang koneksyon, at walang luho na nagpapabigat sa kanya. Para kay Ellie, perpekto siyang biktima para sa kanyang laro. Isang blankong canvas na madaling pinturahan ng kanyang presensya. Ngunit nagkamali siya. Pumasok si Maya de la Cruz sa kanyang opisina kinabukasan ng umaga na tila hindi naapektuhan ng malaking kumpanyang kinabibilangan niya. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at pencil skirt, ang buhok ay nakatali sa isang malinis na bon. Walang mamahaling alahas, walang masyadong makeup, at ang kanyang mga mata ay parang 2 itim na perlas, malalim, matalim, at may kakaibang kinang. Nang magsalubong ang kanilang mga tingin, tila isang salamin ang mga mata niya na nagpapakita ng lahat ng iniisip ni Ellie, at bigla siyang nakaramdam ng kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Magandang umaga, Sir Ellie, anya, ang boses ay kalmado at may respeto, ngunit may kakaibang lakas sa bawat salita. Hindi siya umiti o kung umiti man, bahagya lamang. Ako po si Maya de la Cruz, ang bago ninyong executive assistant. Napataas ang kilay ni Ellie. Hindi niya gusto ang kakulangan ng kilig o paghanga sa tinig ni Maya. Nakasanayan na niya ang mga babaeng halos mahimatay sa tuwing nakikita siya. Ende de la Cruz, bati niya, pinipilit na maging formal ang tono, alam mo ba ang trabaho mo? Opo, sir. Nakuha ko po ang job description. At handa po akong matuto at magtrabaho ng masigasig. Sigasig, mumiwi si Ellie. Sa Veridian, hindi sapat ang sigasig. Kailangan mo ng utak, bilis, at kakayahang makahabol sa aking bilis. Ang opisina ko ay hindi playground. At ako, hindi ako madali kausap. Tumingin lang sa kanya si Maya, ang mga mata ay hindi kumukurap. Walang takot, walang inis, tanging pagkaunawa. At iyon ang mas nakakainis kay Ellie. Naiintindihan ko po, Sir Ellie, sagot ni Maya. At handa po akong harapin ang mga hamon.
Hindi po ako madaling sumuko. Okay, sabi ni Ellie, nakaramdam ng kakaibang pagka-challenge. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya ng ganoon. Simulan na natin. May meeting tayo sa board mamaya. Siguraduhin mong nakahanda ang lahat ng files. At kape. Black, no sugar. Ngumiti ng bahagya si Maya, isang napakaliit na ngiti na halos hindi makita. Noted po, sir. May ibang request pa po ba kayo? Napatingin si Ellie sa labas ng bintana, sinubukang itago ang kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pagtataka. Hindi ito ang inaasahan niya. Dumating ang oras ng board meeting. Ang silid ay puno ng mga batikang negosyante, kabilang na si Mateo Alcala, isang matandang miyembro ng board na may kapangyarihang nakakakilabot. Nakasanayan na ni Ellie ang ganitong mga pulong, at sa simula, maayos ang lahat. Ipinipresenta niya ang quarterly reports, ang mga bagong proyekto, at ang mga target ng kumpanya. Ngunit sa gitna ng presentasyon, nang may isang miyembro ng board na nagtanong tungkol sa projected profits ng isang high-stakes investment, bigla siyang napatigil. Nagkamali siya ng slide. Sa halip na ang aktual na projections, naipakita niya ang isang draft na may maling data. Isang maliit na pagkakamali, ngunit sa harap ng board, ito ay isang malaking kahihiyan. Ang pagkabigo sa kanyang ama, ang pagkasira ng kanyang reputasyon. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Naghanap siya ng remote, ngunit tila nawala ito. Ang mga miyembro ng board ay nagsisimulang bumulong. Tumingin si Mateo Alcala kay Ellie nang may ngiting pilit na pinalalampas ang kanyang pagkadismaya. Sir Ellie, kalmadong tinig ni Maya na nakatayo sa gilid, hawak ang kanyang tablet. Kung pahihintulutan niyo po, ang tamang slide po ay ang sumunod. Na-update ko na po ang data, nagkaroon po ng minor adjustment kaninang umaga. Nagulat si Ellie. Walang pasubali, walang tanong, walang pag-aalangan. Nag-swipe si Maya sa kanyang tablet, at sa malaking screen, lumabas ang tamang slide na may tamang data. Tahimik na binasa ng mga miyembro ng board ang mga numero. Walang nakapansin sa muntik ng pagkakamali ni Ellie. Walang nakapansin sa kanyang pagkataranta. Tanging siya at si Maya lang. Ipinagpatuloy ni Ellie ang presentasyon na tila walang nangyari, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Hindi lang niya alam na na-update na ang slide. Hindi niya alam na napansin ni Maya ang kanyang pagkataranta. At lalong hindi niya alam na ililigtas siya nito mula sa kahihiyan. Siya, si Elijah Montenegro, ay naligtas ng kanyang simpleng sekretarya. Pagkatapos ng pulong, nang nililigpit ni Maya ang mga papeles, nakatayo si Ellie sa gilid, nakatingin sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila lumalaki. Salamat, mahina niyang sabi na halos hindi marinig. Hindi siya sanay magpasalamat, lalo na sa isang empleyado. Tumingin sa kanya si Maya, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, tila walang nakakagulat sa ginawa niya. Trabaho ko po yan, Sir Ellie. Ang siguraduhin na maayos ang lahat para sa inyo. Pero paano mo nalaman? Na-monitor ko po ang huling pagbabago sa data ng Veridian Core Project. Nakita ko pong naiwan sa draft ang projected profits. At alam ko pong abala kayo sa meeting kaya hindi nyo napansin. Maya shrugged lightly. Wala pong anuman. Naramdaman ni Ellie ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang pagiging simple ni Maya ay tila nakakapagbigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Ito ang unang beses na nakita niya ang kanyang sarili na napapahiya ng hindi sinasadya. Okay, sabi niya, pilit na ibinabalik ang kanyang matatag na tinig. Magsimula ka na sa pag-aayos ng aking schedule para bukas. Maaga akong darating. Opo, sir. Umalis si Maya sa opisina, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang lakad ay may tiwala. Naiwan si Ellie na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak at mamahaling opisina, nag-iisa. Lumapit siya sa bintana, tinitigan ang paglubog ng araw na nagpipinta ng orange at pink sa kalangitan. May kakaibang kiliti sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung inis ba ito, o paghanga, o isang bagong uri ng hamon. Bumalik siya sa kanyang mesa, dinampot ang kanyang cellphone. Isang ngiting may halong pambibiro at pagka-challenge ang lumabas sa kanyang mga labi. Magaling, Maya. Simula pa lang yan. Maya de la Cruz. Kakaiba ang pakiramdam ni Maya habang tinatahak niya ang malawak na pasilyo patungo sa kanyang desk sa Veridian Holdings. Kahapon, ang unang araw niya ay punong-puno ng pag-aalala at pagtataka.
Ngayon, may halong pagkalito at kaunting kilig, isang bagay na hindi niya inaasahan, lalo na mula sa kanyang sipsip at mayabang na amo, si Sir Elijah Montenegro. Simula ng umaga, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Dumating si Sir Eli sa opisina ng mas maaga, may dalang kape para sa kanya. Hindi yung black, no sugar na para sa kanya, kundi isang creamy latte na may disenteng design sa ibabaw, tulad ng naikwento ni Maya na paborito niya. Good morning, Ine de la Cruz, bati nito, na may ngiti sa mga labi na hindi niya madalas makita. Hindi ito ang ngiting mayabang, kundi isang ngiting may halong pagsubok o pagkabighani. Hindi niya mawari. Good morning din po, Sir Eli, sagot ni Maya, bahagyang napakunot ang noo. Kape po para sa akin. Naman, anito, iniabot ang baso. Alam kong abala ka na sa pag-aayos ng schedule ko. Para hindi ka na mag-abala pa. Saka, gusto ko lang pasalamatan ulit ang tulong mo kahapon. You saved me from a major embarrassment. Nagulat si Maya. Ang isang Elijah Montenegro ay nagpapasalamat sa isang simpleng empleyado tulad niya. Wala pong anuman, sir. Trabaho ko po yan. Kahit na, ani Eli, umupo sa kanyang executive chair. Kahit maliit na tulong, nararapat pa ring pasalamatan. Hindi lahat ng tao, ganyan. Hindi lahat, ganoon kabilis makakita ng mali at makapagbigay ng solusyon. Napakainit ng pisngi ni Maya. Naramdaman niya ang kakaibang kiliti sa kanyang tiyan. Ang matalim na mata ni Eli, na madalas ay puno ng otoridad, ay ngayon ay may kaunting init at paghanga. Kinailangan niyang pigilan ang sarili ng ngumiti. Laro lang ito. Ito ang sinasabi ng kanyang isip. Ngunit paano kung hindi? Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang ipagtulong ni Eli. Kung minsan, ang computer niya ay biglang masisira, at si Eli ang magmamagandang loob na ayusin ito, kahit pa kaya naman ni Maya ang simpleng troubleshooting. May mga pagkakataong naglalapag siya ng isang bar ng mamahaling tsokolate sa mesa ni Maya, o isang maliit na palumpon ng mga sariwang bulaklak na tila galing pa sa ibang bansa. Bawat galaw ni Eli ay may kakaibang kulay. Para siyang pusa na naglalaro ng daga, ngunit minsan, tila nagtatago sa ilalim ng larong iyon ang isang tunay na interes. May isang hapon, abala si Maya sa pag-compile ng mga reports para sa isang biglaang meeting. Mag-aalas 8 na ng gabi at tahimik na ang opisina. Tanging ang tunog lamang ng keyboard ang naririnig. Napabuntong hininga siya. May ilan pang pages. Ene de la Cruz, tapos ka na ba? Tanong ni Eli, na hindi niya namalayang nakatayo na pala sa likod niya. Napatalon si Maya. Ay, Sir Eli. Nandyan pa po pala kayo. May tinapos lang ako. Bakit hindi ka pa umuwi? Gabi na. Malapit na rin po ako matapos, sagot niya, ngumiti ng pilit. Kailangan po kasi ito sa meeting bukas ng umaga. Ipagpatuloy mo na lang bukas, ani Eli. O kaya, tulungan na lang kita. Nagulat si Maya. Ano po? Tulungan kita, ulit ni Eli, lumapit sa mesa niya at umupo sa isang bakanteng upuan sa tabi niya. Bilisan na lang natin para makauwi ka na. Delikado na ang gabi para sa isang babae. Naramdaman ni Maya ang kakaibang pagtibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na ganoon sila kalapit. Amoy niya ang pormal na pabango ni Eli, at napansin niya ang guhit ng pagod sa kanyang mata, na bihirang makita. Sa ilalim ng kanyang mayabang na balat, tila mayroong ordinaryong tao na nararamdaman din ang pagod. Sige po, sagot ni Maya, medyo nautal. Nagtulungan sila sa pag-compile ng reports. Sa tahimik na gabi, unti-unting napapalitan ng simpleng usapan ang kanilang pagtatrabaho. Nagtanong si Eli tungkol sa kanyang probinsya, sa kanyang pamilya. Sinagot niya ng totoo kung paano siya pinalaki ni Manang Faye sa isang simpleng bahay at ang pagmamahal niya sa simpleng buhay. Nagulat si Eli nang sabihin niyang naglalakad siya papunta at pauwi sa trabaho kung hindi masyadong malayo ang pupuntahan. Wala kang kotse, tanong ni Eli na parang hindi makapaniwala. Napangiti si Maya. Hindi po namin kailangan. Masaya na po kami sa simpleng buhay. Masarap po lumakad. Nakikita ko ang mga tao, ang mga nangyayari sa paligid. May sarili pong kapayapaan ang bawat lakad. Tiningnan siya ni Eli, isang bagong interes ang nakasulat sa kanyang mukha. Kakaiba ka, Maya, bulong niya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikan na tila puno ng mga hindi nasabing salita. Naramdaman ni Maya ang init ng kanyang hininga sa kanyang buhok.
Hindi siya sanay sa ganito. Isang hapon, habang abala si Maya sa kanyang mga gawain, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Sir Eli. Pumasok si Marco Alcantara, ang matalik na kaibigan ni Eli. Ngumiti si Marco kay Maya, isang ngiting tila nagtatago ng 1,000 katanungan. "Oh, Yune de la Cruz, bati nito," ang kanyang mata ay nanunudyo, "kay ganda mo naman ngayong araw." Naramdaman ni Maya ang pag-akyat ng init sa kanyang leg. "Salamat po, Sir Marco," sagot niya at yumuko ng bahagya. "Kumusta ang trabaho mo dito?" tanong ni Marco, hindi pa rin inaalis ang titig sa kanya. Tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Hindi niya gusto ang pakiramdam na parang siya ay isang produkto na tinitignan sa isang display case. "Ayos lang po, sir," maikling sagot ni Maya. Tumango si Marco, pagkatapos ay pumasok na sa opisina ni Eli. Narinig ni Maya ang mahina nilang pag-uusap, ang tawanan ni Marco, at ang paminsan-minsang pagtaas ng boses ni Eli. May kakaiba sa kanila, isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit tila sinusuri siya ni Marco? Nang gabing iyon, habang naglilinis si Maya ng kanyang lumang bag, nahawakan niya ang isang maliit, makintab na bagay sa isang nakatagong bulsa. Isang pilak na biyesri na nakakabit sa isang manipis na kadena, kaya parang isa itong maliit na pendant. Ang hugis nito ay isang maliit na dahon na may komplikadong disenyo ng mga ugat. Naalala niya. Ito ang huling regalo ng kanyang ina, si Isabel, bago ito mawala. Wala siyang ideya kung ano ang nasa loob nito. Tinanong niya si Manang Fedati, ngunit sinabi lang nito na alagaan niya yon dahil espesyal yon. Hindi niya ito kailanman nabuksan. Wala siyang laptop noong bata pa siya, at nang magkaroon siya, hindi niya naisip na i-test. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang isa lang itong simpleng palamuti. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang bigat. Tila mayroong isang bagay na napakahalaga ang nakatago sa loob ng maliit na gadget na ito. Hindi niya alam kung ano, ngunit naramdaman niyang dapat niya itong ingatan. Inilagay niya itong muli sa maliit na bulsa ng bag, nang may kakaibang pakiramdam ng pag-asa at takot. Kinabukasan, isang gabi, habang nag-extend ng trabaho si Maya, naramdaman niyang kailangan niyang magpahangin. Nagpasya siyang kumuha ng tubig sa pantry. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang desk, narinig niya ang dalawang boses mula sa opisina ni Sir Eli na bahagyang bukas ang pinto. Si Sir Eli at Sir Marco. "Kumusta ang takbo ng proyekto mo, Eli?" rinig niyang tanong ni Marco, may bahid ng pagbibiro sa boses. "Huwag kang magmadali," tugon ni Eli, ang boses ay mababa, ngunit may kakaibang tono. "Hindi madali ang target na ito. Kailangan ng tamang stratehiya." "Anong stratehiya pa ba ang kailangan mo?" "Sa ganda mong yan, isang tingin mo lang, bagsak na ang babae," tumawa si Marco. "Baka nakakalimutan mo may deal tayo, kapatid. 30 days lang yan. At malapit na tayong mag-halfway. Huwag mong sabihin na nahihirapan ka sa isang simpleng sekretarya." Napatigil si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang baso sa kamay niya ay tila bumigat. Proyekto. Target. 30 days. Ang mga salitang iyon ay nagpa-flash sa kanyang isip, tila nagbubuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan. Naramdaman niya ang lamig na unti-unting gumagapang mula sa kanyang paa patungo sa kanyang puso. Pinigilan niya ang kanyang hininga. Lumabas ang mga tinig nila sa pinto, tila tumutusok sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. "Hindi," sagot ni Eli, ang boses ay seryoso na ngayon. "Hindi ko siya kailangan paglaruan. Hindi siya tulad ng iniisip mo, Marco." Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita ay tila bumubuo ng isang malaking, nakakapanindig balahibong tanong sa isip ni Maya, ano ang pinag-uusapan nila? Bakit tila ako ang target ng kanilang proyekto? Naramdaman niya ang matinding kaba at pagdududa na unti-unting lumalamon sa kanya, pinalitan ang kilig na naramdaman niya. Elijah Montenegro. Isang linggo na ang nakalipas mula nang pumasok si Maya de la Cruz sa kanyang buhay, at si Elijah Montenegro ay nakaramdam ng kakaibang inis. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang dalaga ay tila hindi tinatablan ng kanyang karisma. Ang mga bulaklak na inilalagay niya sa mesa nito, ang mga magagarang kape na ipinapabili niya, lahat ay tila tinatanggap ni Maya ng may respeto, ngunit walang labis na emosyon. Hindi tulad ng ibang babae na agad na humahanga at nagpapahayag ng kanilang paghanga. Para kay Eli, si Maya ay parang isang matigas na bato na ayaw magpatinag, at iyon ang mas lalong nagpapatindi sa kanyang pagnanais na siya'y mapasakamay. "Sir Eli," kalmadong sabi ni Maya isang umaga.
Nasa folder po ang lahat ng kailangan nyo para sa partnership proposal sa Amex Group. May ilang tanong lang po ako tungkol sa financial projections para sa ikatlong quarter. May tanong ka pa? Taas kilay na tanong ni Ellie. Akala ko ba matalino ka? Ang dali-dali lang ng mga yan. Hindi po sa ganoon, sir, sagot ni Maya, walang bakas ng pagkapikon. Gusto ko lang pong makasiguro na tama ang pagkakaintindi ko sa inyong direksyon. Mahalaga po ang bawat numero para sa proposal. Napangisi si Ellie. Ito na. Panahon na para bigyan siya ng isang pagsubok na tiyak na magpapaluha sa kanya. Okay, Anya, sumandal sa kanyang upuan. Gusto ko na ikaw mismo ang mag-present ng executive summary ng proposal sa Amex Group. Ikaw ang magpapaliwanag ng mga projections. Bukas ng umaga, Siyam Jen. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ako po, sir. Ikaw, sagot ni Ellie, at may bahid ng pagbibiro sa kanyang boses. Akala ko ba, hindi ka madaling sumuko? Saka, trabaho mo yan. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kahanda. Naramdaman ni Ellie ang konting pananabik. Tiyak nakakabahan si Maya. Posibleng magkamali siya sa harap ng mga malalaking tao. At doon, magsisimulang makita niya ang kanyang kahinaan. Doon, magsisimulang maghanap siya ng tagapagligtas. Ngunit kinabukasan, nagulat si Ellie. Suot ni Maya ang isang simpleng corporate attire. Ang buhok ay nakatali pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kumpiyansa. Nagpresent si Maya ng maayos. Malinaw ang bawat salita, tumpak ang bawat numero. Nasagot niya ang lahat ng tanong ng mga executive ng Amex Group ng may kaalaman at profesionalismo. Hindi niya inasahan ang ganoong klaseng galing mula sa isang simpleng sekretarya. Tiningnan siya ni Ellie, hindi makapaniwala. Ang planong ipatunayan ang sarili ni Maya sa kanya ay naging kabaligtaran. Sa halip na lumuhod sa harap niya, tila lalo itong tumayo ng matatag. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad pabalik sa opisina, nilapitan siya ni Emma Elena Santos, ang head ng Human Resources, na naging mentor ni Maya. Excellent work, Ellie, ani Emma Santos. Si Emma de la Cruz ay isang natatanging talent. Napakagaling niya mag-present. Malaki ang potensyal niya. Tumango lang si Ellie, pakiramdam niya ay may mabigat na nakaupo sa kanyang dibdib. Hindi niya gustong marinig ang papuri para kay Maya. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Isang gabi, lumipas na ang 2 linggo sa 30-day challenge ni Ellie, abala sila ni Maya sa opisina. May emergency report na kailangan tapusin, at si Ellie, sa kabila ng kanyang pagkaseo, ay hindi maiwanan ang kanyang desk. Sir Ellie, tapos na po ba tayo? Tanong ni Maya, habang inilalagay ang huling piraso ng report sa folder. 9:00 na ng gabi, at tahimik na ang buong palapag ng opisina. Halos, tugon ni Ellie, sinipat ang kanyang relo. Kaya pa ba ng powers mo? Gusto kong reviewin pa ito bago natin isubmit. Kaya pa po, sagot ni Maya at umupo muli. Ganoon po ba talaga ang trabaho dito? Madalas po bang ganito kalate? Depende, sabi ni Ellie. Kung gusto mong umakyat. Walang madali sa mundong ito, Emma de la Cruz. Lalo na kung gusto mong maging pinakamahusay. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Maya. Totoo po yan. Kung titignan niyo po ang buhay ko, mas sanay po ako sa simpleng buhay. Pero gusto ko rin po makakita ng pag-unlad. Gusto ko po na may maganda akong maibigay pabalik kay Manang Faye. Manang Faye, tanong ni Ellie. Siya ba ang nagpalaki sa'yo? Tumango si Maya. Opo. Siya po ang aking nanay. Siya po ang nagturo sa akin ng lahat ng bagay. Kung paano maging matatag, kung paano maging mapagpasensya. Naramdaman ni Ellie ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Siya, na lumaki sa yaman, ay may sariling mga pakikibaka. Ang kanyang ama ay palaging mataas ang expectations, palaging may pressure. Hindi niya kailanman naramdaman ang init ng pagmamahal ng isang magulang tulad ng paglalarawan ni Maya kay Manang Faye. Maswerte ka, bulong niya, na halos hindi marinig. Ano po, Sir Ellie? Wala, sabi niya at tumayo. Tapos na tayo. Tara, ihahatid na kita. Masyado ng gabi. Ay, hindi na po, Sir Ellie, tanggi ni Maya. Magko-commute na lang po ako. Huwag nang makipagtalo, Emma de la Cruz, sabi niya, may tono ng otoridad sa kanyang boses, ngunit may bahid ng pag-aalala. Delikado ang kalsada. Sumabay ka na. Habang bumababa sila sa parking lot, biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Napasigaw si Maya. Naku po. Wala po akong dalang payong. Sumabay ka na lang sa akin, sabi ni Ellie, at dali-dali niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Pumasok si Maya, basang-basa ang buhok at blouse. Habang tinatahak nila ang kalsada sa gitna ng malakas na ulan, tahimik silang dalawa. Ang tunog lang ng patak ng ulan sa bubong ng kotse ang naririnig. San ka ba nakatira, Yune de la Cruz? Tanong ni Ellie. Binigyan siya ni Maya ng direksyon. Habang papunta sila, napadaan sila sa isang maliit na tindahan na may ilaw pa rin sa kabila ng lakas ng ulan. May matandang babae na nakaupo sa labas, naghihintay na humina ang ulan. Gusto niyo po bang huminto sandali? Tanong ni Maya. Kawawa naman po yung matanda. Nagulat si Ellie. Hindi niya naisip yon. Ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa kanyang sarili at sa kanyang mga target. Ngunit si Maya, sa kabila ng kanyang kapaguran, ay may malasakit sa iba. Sige, maikling sabi ni Ellie. Hininto niya ang kotse. Tumingin sa kanya si Maya. Salamat, Sir Ellie. Isang bahagyang ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi, at sa sandaling iyon, nilaan ni Ellie na mas maganda ang ngiti niya kaysa sa anumang diamante. Habang naghihintay sila sa kotse, tahimik lang silang dalawa. Naramdaman ni Ellie ang kakaibang kapayapaan sa tabi ni Maya. Ang presensya niya ay tila nakakapagpagaan ng kanyang mga pasanin. Hindi ito ang Maya na biktima na inaasahan niya. Ito ang Maya na matatag, may puso, at may kakaibang kinang. Naramdaman niya ang kilig. Hindi ang kilig na dala ng laro, kundi ang kilig na dala ng tunay na paghanga. Ang kilig na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging totoo. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang bagay na nagparamdam sa kanya na hindi lahat ay tungkol sa laro at kapangyarihan. Hindi mo pa ba tatapusin ang laro mo, Ellie? Nakinig si Ellie sa boses ni Marco sa kabilang linya. Nasa kanyang opisina siya, nakatingin sa labas ng bintana. 5 araw na lang. 5 araw na lang at matatapos na ang deal. Ngunit ayaw na niya itong tapusin. Ayaw na niyang ituloy. Wala nang laro, Marco, malamig niyang sagot. Ito na ang totoo. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ka maglalakad sa loob ng 1 linggo sa isang fast food chain, Ellie. Huwag mong sabihin na nahulog ka na sa simpleng babaeng yan. Naramdaman ni Ellie ang inis. Wala kang alam, Marco. Iba si Maya. Hindi siya tulad ng inaakala mo. Oh, talaga? Tumawa si Marco. Baka nakakalimutan mo kung bakit mo ginagawa yan. Para sa tatay mo. Para sa pangalan ng Montenegro. Huwag kang magpakaduwag, Ellie. Tapusin mo ang deal. Kunin mo ang gusto mo at kalimutan mo na siya. Napahigpit ang hawak ni Ellie sa kanyang telepono. Tama si Marco. Ito ang dahilan kung bakit siya nagsimula. Ang lahat ay para sa kanyang ama, para sa kanyang pamilya. Ngunit bakit, sa tuwing naiisip niya ang mukha ni Maya, ay nakakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Wala kang pakialam, ani Ellie, at pinutol ang tawag. Ibinaba niya ang telepono at ang kanyang mga mata ay napunta sa kanyang mesa. Nakita niya ang isang maliit na bag na naiwan ni Maya kanina. Nakabukas ito ng bahagya. May isang bagay na kumislap sa loob. Pinulot niya ang bag at nakita ang isang pilak na BSE na nakakabit sa isang manipis na kadena. Isang dahon na may komplikadong disenyo. Iyon ang BSE na nakita niya minsan na hawak ni Maya. Nagtaka siya. Ano kaya ang nasa loob nito? Hindi niya ito hinawakan noon at ngayon may pagnanais siyang hawakan ito at tingnan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya dapat makialam sa mga pribadong bagay ni Maya. Inilagay niya ang bag sa gilid at biglang nagring ang kanyang telepono. Tumawag si Emer Montenegro ang kanyang ama. Eliga, mahigpit na boses ng kanyang ama. Kumusta ang iyong paghahanap ng mga bagong investors para sa Viridian Core Project? Huwag mong sabihin na sinasayang mo ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Naaalala mo ba kung bakit tayo narito? Naaalala mo ba ang mga utang natin sa pangalan ng Montenegro? Ang pangako mo sa akin. Hindi tayo makakapayag na mawala ang lahat dahil sa mga kabaliwan mo. Ang Viridian Holdings ang susi sa lahat. Huwag kang lilihis sa plano. Naramdaman ni Ellie ang matinding bigat. Sumandal siya sa kanyang upuan, tinakpan ang kanyang mukha. Naaalala niya. Ang pagkalugi ng kumpanya ng kanyang ama, ang kahihiyan, ang pagnanais na muling bumangon. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang ama.
Para sa kanila. Ngunit ang mukha ni Maya ay bumalik sa kanyang isip. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang pagiging matatag. Ang pagdududa ni Maya na naramdaman niya mula sa pang-uusap nito kay Marco. Bumuntong hininga si Ellie. Ano ba ang dapat niyang gawin? Panindigan ang laro o sundin ang nararamdaman niya? Maya de la Cruz. Kakaiba ang pakiramdam ni Maya sa mga nakaraang araw. Ang pagnanais ni Sir Ellie na tulungan siya, ang paghatid nito sa kanya pauwi tuwing gabi, at ang kanyang biglaang pagiging mabait, lahat ng iyon ay naghalo sa isip ni Maya. Sa isang banda, naramdaman niya ang kilig, ang kakaibang init sa kanyang dibdib sa tuwing nagkakasama sila. Sa kabilang banda, hindi pa rin nawawala ang hinala na narinig niya mula sa usapan ni Sir Ellie at Marco. Ano ba talaga ang tinutukoy nilang proyekto at target? Sinubukan niyang kalimutan ang pag-aalinlangan. Masarap ang pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya, at si Sir Ellie, sa kabila ng kanyang pagiging arogante, ay may kakaibang pagkakaring na unti-unting lumalabas. Nagsimula siyang magtiwala kahit konti. Isang gabi, inimbitahan ni Ellie si Maya sa isang corporate event, isang gala dinner para sa mga piling miyembro ng board at mga e-clients. Ender de la Cruz, kailangan ko ang presensya mo doon, sabi ni Ellie. Bilang aking executive assistant, kailangan mong naroroon upang tulungan ako sa mga kausap ko. At saka, kailangan mong matuto kung paano kumilos sa ganitong klase ng event ni. Sige po, sir, sagot ni Maya, bahagyang kinabahan. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng mga kaganapan. Ang pinakamataas na uri ng party na napuntahan niya ay ang birthday ng kumpare ni Manang Fee sa kanilang probinsya. Nang gabing iyon, suot ni Maya ang isang simpleng, ngunit eleganteng dress na hiniram niya mula sa kanyang pinsan. Habang papasok sila sa ballroom na punong-puno ng mga mamahaling ilaw at ang mga taong nakasuot ng pangmayamang damit, naramdaman ni Maya ang kanyang sarili na tila isang isda na inilagay sa aquarium ng mga pating. Relax, Inés de la Cruz, bulong ni Ellie sa kanya, nang mapansin ang kanyang pagkanerbiyos. Nandito ka bilang aking assistant. Huwag kang kabahan. Nang gabing iyon, pinakilala siya ni Ellie sa kanyang mga kaibigan at kasamahan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya nang may kakaibang pagtataka. Lalo na si Marco, na may ngiti sa mga labi na tila may alam na lihim. Sinubukan ni Maya ng umiti at maging propesyonal, ngunit naramdaman niya ang kanyang sarili na hindi nabibilang doon. Ano po ang pakiramdam, Sir Ellie? Tanong ni Maya sa isang pagkakataon, nang silang dalawa lang ang nag-uusap sa gilid. Ang maging sentro ng atensyon. Umiti si Ellie, isang ngiting may halong kayabangan. Nakasanayan ko na. Ito ang buhay ko, Maya. Ang maging Ellie Montenegro. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang malaking agwat sa pagitan nila. Siya, isang simpleng Maya de la Cruz na lumaki sa probinsya, at si Ellie, isang Elijah Montenegro na pinanganak sa isang ginintuang kutsara. Pero sa kabila ng agwat na iyon, may kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na nagpaparamdam sa kanya ng kilig, ngunit may kasama ring pangamba. Isang linggo pagkatapos ng event, nagpa siya si Maya na bisitahin si Manang Fee sa kanilang simpleng bahay sa Tondo. Matagal na rin ang huli niya itong nakasama ng matagal. Na-miss niya ang init ng bahay nila, ang amoy ng luto ni Manang Fee, at ang simpleng pag-uusap nila. Habang naglilinis si Manang Fee ng mga lumang gamit sa isang kabinet, may nahulog na isang lumang photo album. Binuksan ito ni Maya. Puno ito ng mga lumang litrato ng kanyang mga pinsan ng kanilang mga kapitbahay. At pagkatapos may isang litrato na nakakuha ng kanyang pansin. Isang litrato ng isang magandang babae, nakangiti, may hawak na isang bata. Manang, sino po ito? Tanong ni Maya. Ang mukha ng babae ay tila pamilyar, tila nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya maalala kung saan. Lumapit si Manang Fee, tinitigan ang litrato. Isang lungkot ang bumakas sa kanyang mukha. Siya ang nanay mo, Maya. Si Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Nanay ko po. Akala ko po. Hindi ko siya nakilala, pagpapatuloy ni Manang Fee. Siya ang nagbigay sa akin sa'yo, Maya. Bata ka pa noon. Sabi niya, ingatan daw kita. At pagkatapos hindi na siya bumalik. Naramdaman ni Maya ang lamig sa kanyang dibdib. Ang kanyang ina. Ang babaeng nasa litratong ito. Hindi niya kailanman nakita ang litrato ng kanyang ina. Tanging ang mga kwento lamang ni Manang Fee. Ano po ang nangyari sa kanya, Manang? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Napabuntong hininga si Manang Fee.
Hindi ko alam, apo. Ang sabi lang, may nangyari sa kanya. Hindi na siya bumalik. Pero bago siya umalis, may ibinigay siyang isang bagay sa akin na ipinabibigay niya sa iyo pagdating ng panahon. Kinabahan si Maya. Ano po iyon, Manang? Ngunit bago pa makasagot si Manang Faye, biglang may kumatok sa pintuan. Isang kapitbahay na humihingi ng tulong. Naputol ang kanilang usapan. Inilagay ni Maya ang litrato pabalik sa album, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino si Isabel? Ano ang nangyari sa kanya? Pagbalik ni Maya sa opisina, hindi siya mapakali. Ang litrato ng kanyang ina ay hindi nawawala sa kanyang isip. Sa kanyang desk, habang nag-aayos ng mga papeles, napansin niya ang isang lumang dyaryo sa isang pile ng mga naiwanang gamit. Hindi niya alam kung kanino yon, ngunit ang pamagat ng isang artikulo ay nakakuha ng kanyang pansin, Salazar Family Mourns Loss of Esteemed Scientist in Tragic Accident. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ang pangalan, Salazar. At ang propesyon, scientist. Tiningnan niya ang petsa ng dyaryo. 20 taon na ang nakalipas. Ang parehong taon na sinabi ni Manang Faye na nawala ang kanyang ina. Naramdaman niya ang kaba. Dali-dali niyang kinuha ang dyaryo. Binasa niya ang artikulo. Ang babaeng namatay ay isang Isabel Garcia, isang brillianter scientist na nagtatrabaho sa isang groundbreaking project para sa Veridian Holdings. Ang artikulo ay nagbanggit din ng isang Don Ricardo Salazar, ang CEO at founder ng Veridian Holdings, na nagpahayag ng matinding kalungkutan sa pagkawala ni Isabel, na tila may malalim na koneksyon sa kanya. Isabel Garcia. Ang pangalan na sinabi ni Manang Faye. Ang mukha sa litrato. Nagkaroon ba ng koneksyon ang kanyang ina sa isang malaking pangalan sa negosyo? At bakit nawala ang kanyang ina at hindi na nakabalik? Kinabukasan, habang nasa isang coffee shop si Maya para kumuha ng kape para kay Ellie, may isang matandang babae na nakaupo sa kabilang table ang tumitig sa kanya. Isang titig na puno ng pagtataka, pagkilala at kalungkutan. Naramdaman ni Maya ang kanyang titig. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, nagulat ang matandang babae. Dali-dali nitong ininom ang kape at lumabas ng coffee shop. Nagulat si Maya. Sino ang matandang babae na yon? Bakit tila kilala siya nito? Nabalisa si Maya. Ang mga pangyayari ay tila nagbubuo ng isang malaking puzzle sa kanyang isip. Ang litrato ng kanyang ina, ang artikulo sa dyaryo, ang kakaibang tingin ng matandang babae. May isang lihim na tila unti-unting lumalabas mula sa kanyang nakaraan. Isang lihim na tila konektado sa Veridian Holdings, sa pamilya Salazar, at sa kanya mismo. Pagbalik niya sa opisina, binuksan niya ang kanyang computer. Nagsimula siyang mag-research tungkol kay Don Ricardo Salazar. Sa bawat search result, sa bawat lumang artikulo, lalong lumalaki ang kaba sa kanyang dibdib. May mga larawan si Don Ricardo, nakangiti, sa mga business events. At sa ilang lumang litrato, may kasama siyang isang babae. Isang babaeng may katulad na mukha sa litrato ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang patuloy siyang nag-scroll. Pagkatapos, isang lumang pahina ng dyaryo ang lumabas. Isang obituary. May larawan ng isang batang babae nasa bandang ibaba. Missing child. At ang pangalan sa ilalim ng larawan, Maya de la Cruz, age 3. Kinilabutan si Maya. Ito ang pangalan niya. Ang kanyang edad. Ang litrato ay isang faded, lumang larawan, ngunit walang duda. Siya yon. At ang petsa, ang parehong petsa ng pagkamatay ng kanyang ina. Lumabo ang paningin ni Maya. Ang dyaryo ay tila naglalarawan ng isang pangyayari na direktang nag-ugnay sa kanya kay Don Ricardo Salazar at sa kanyang namayapang ina. Ang lahat ay tila konektado. Ang kanyang ina. Ang pagkawala niya. Ang Veridian Holdings. At siya mismo. Elijah Montenegro. Ang pakiramdam ni Elijah Montenegro ay tulad ng isang taong nasa bingit ng isang bangin. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanyang nararamdaman para kay Maya. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang pagiging matatag, lahat ng iyon ay humahatak sa kanya. Hindi na ito laro. Hindi na ito bahagi ng kanyang plano na patunayan ang kanyang sarili sa kanyang ama. Ito ay totoo. Ngunit ang katotohanan iyon ay nagdala ng matinding takot. Ang takot na malaman ni Maya ang tungkol sa kanyang pustahan. Ang takot na mawala siya.
At ang takot sa galit ni Marco na patuloy na nagpaparamdam ng pressure. Ellie, 5 araw na lang, sabi ni Marco na nakaupo sa executive sofa sa opisina ni Ellie, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi makabubuti. Handa ka na ba sa isang linggong trabaho sa fast food? Kasi sa totoo lang, masaya akong makita kang nagpupunas ng lamesa. Napahigpit ang kamao ni Ellie. Hindi ako matatalo, Marco. Hindi ito matatapos sa ganoon kadali. Oh, kaya naman pala, tumayo si Marco, naglakad patungo sa bintana, tiningnan ang lungsod. Pero alam mo, may mga tao na nagmamadali. Mga tao na ayaw masira ang plano nila. At kapag nalaman nila na may distraction ka, baka mag-iba ang ihip ng hangin. Naramdaman ni Ellie ang lamig sa kanyang likod. Anong ibig mong sabihin? Wala naman, umisi si Marco. Basta, tapusin mo na. Baka magkamali ka ng galaw, hindi lang ang pustahan natin ang masira. Tumingin si Marco sa direksyon ng desk ni Maya. Baka pati ang reputasyon ni Emma de la Cruz. Biglang tumayo si Ellie. Huwag mong idamay si Maya dito. Oh, nagiging protective ka na. Tumaas ang kilay ni Marco. Ganoon ba talaga? Huwag kang magpaka-emosyonal, Ellie. Negosyo ito. Hindi pag-ibig. Alalahanin mo ang sinabi ng ama mo. Umalis si Marco, iniwan si Ellie na gulong-gulo ang isip. Hindi niya matanggap na may pakialam si Marco sa buhay niya. O kaya may ibang motibo si Marco. Tinawagan niya si Maya, ngunit hindi ito sumagot. Sumubok siyang mag-text. Maya, pwede ba tayong mag-usap? Walang tugon. Naramdaman niya ang matinding pagkabahala. Isang hapon, habang naglalakad si Ellie sa pasilyo ng Board of Directors, nakarinig siya ng pag-uusap mula sa isang bahagyang bukas na pinto. Si Mateo Alcala, ang matandang miyembro ng board na may kakaibang aura, ay nakikipag-usap sa isa pang miyembro ng board. Ang pagdating ni Don Ricardo Salazar, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng galit. Magiging komplikado ang lahat. Lalo na ang Viridian Core Project. May mga bagay na kailangan manatiling nakatago. Ngunit, Sir Mateo, tugon ng miyembro ng board. Kung magsimula si Don Ricardo ng sarili niyang investigasyon, hindi siya magsisimula ng investigasyon, putol ni Mateo, ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Kung alam niya lang ang buong katotohanan, hindi siya makakagalaw. At sigurado ako, makakasama ko si Ellie sa aking plano. Siya ang aking pawn. Matagal ko na siyang minamanmanan. Biglang naramdaman ni Ellie ang pagtibok ng kanyang puso. Paon? Ano ang ibig sabihin ni Mateo? Mayroong isang bagay na mas malaki pa sa kanyang alam. At ang pangalan ni Don Ricardo Salazar, ang founder ng Viridian Holdings, ay tila may malalim na koneksyon sa lahat. Nagmamadali si Ellie na umalis, pakiramdam niya ay may mga mata na nakasubaybay sa kanya. Ang pagdating ni Don Ricardo Salazar sa Viridian Holdings ay naging balita sa loob ng kumpanya. Ngunit ang dahilan ng kanyang pagdating ay nananatiling misteryo. Hanggang ngayon. Sa sumunod na 2 araw, sinubukan ni Ellie na iwasan si Maya. Hindi niya alam kung paano siya haharapin. Ang takot na malaman ni Maya ang lahat ay lumaki. Ngunit ang pag-iwas niya ay nagdulot lamang ng mas matinding pagkalito at lungkot kay Maya. Isang tanghali, habang papunta si Ellie sa pantry para kumuha ng kape, nakita niya si Maya nakausap si Emma Elena Santos. Nakafocus si Maya sa kanyang tablet, at sa pagkakataong iyon, nakita niya ang pilak na BSD na nakakabit sa isang kadena, nakasabit sa gilid ng tablet ni Maya. Iyon ang EFSG na nakita niya dati sa bag ni Maya. Emma de la Cruz, sabi ni Ellie, nilapitan sila. May kailangan ka ba sa akin? Tumingin sa kanya si Maya, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Wala po, Sir Ellie. Nagtatanong lang po ako tungkol sa isang lumang project proposal na hinahanap ko. Anong proposal? Isang project po na ginawa niyo dati, tungkol sa isang Green Energy Initiative. Nakita ko lang po sa lumang files, at mukhang interesado po ako. Naramdaman ni Ellie ang kaba. Ito ang project na halos ikalugi ng kumpanya ng kanyang ama. Ito ang project na dahilan ng matinding hidwaan sa pagitan ng pamilya Montenegro at Salazar. Ah, iyon, sabi ni Ellie, pilit ng umiti. Lumang project na yon. Hindi na importante. Ngunit hindi tumugon si Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa BSC na hawak niya. Tila may alam si Maya. Tila may hinahanap siya. Kinagabihan, habang papauwi si Ellie, nakaramdam siya ng matinding pressure.
Ang ultimatum ni Marco, ang banta ni Mateo Alcala, at ang lumalaking presensya ni Don Ricardo Salazar. Kailangan niyang tapusin ang laro na ito bago pa masira ang lahat. Sumakay siya sa elevator. Pagbukas ng pinto sa parking lot, nakita niya si Maya na naghihintay ng taxi. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya. Maya, tawag niya. Lumingon si Maya, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Gusto kong mag-usap tayo, sabi ni Ellie, lumapit. May kailangan akong sabihin sa'yo. Wala na tayong pag-uusapan, Sir Ellie, sagot ni Maya at tumalikod. May kailangan kang malaman, pagpilit ni Ellie. Tungkol sa atin. Tungkol sa akin. Sa lahat. Wala po akong gustong marinig, sagot ni Maya at naglakad palayo. Sinundan siya ni Ellie. Hinawakan niya ang kanyang braso. Maya, pakinggan mo ako, please. Bitawan mo ako, Sir Ellie, malamig na sabi ni Maya. Hindi, ani Ellie, at hinila siya palapit. Hindi ko hahayaan na umalis ka nang hindi mo nalalaman ang totoo. Sa kanyang pagpupumilit, aksidenteng nahulog ang cellphone ni Ellie mula sa kanyang bulsa. Gumulong ito sa sahig. Nagulat si Ellie. May nakita siyang mensahe sa screen, isang lumang thread ng mensahe mula kay Marco. Isang mensahe na hindi niya nagawang burahin. Marco, wag mong kalimutan, Ellie. 30 days lang ang deal. Hindi ka pwedeng magpaka-emosyonal. Kailangan mo siyang paibigin at pagkatapos kalimutan. Walang talo-talo. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Yumuko siya, dinampot ang telepono ni Ellie. Nabasa niya ang mensahe. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata niya ay nagdilim. Deal, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ito ba ang sinasabi mo? Na ako ang iyong deal? Naramdaman ni Ellie ang pamumutla ng kanyang mukha. Maya, hindi ganoon yan. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Maya ay puno ng sakit, galit at pagkabigo. Ibinato niya kay Ellie ang telepono. Hindi na kailangan ng paliwanag, Elijah Montenegro, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. Naiintindihan ko na ang lahat. Isang laro lang pala ang lahat. Narinig ni Ellie ang boses ng kanyang ama, na paulit-ulit sa kanyang isip. Hindi tayo makakapayag na mawala ang lahat dahil sa mga kabaliwan mo. Ang Veridian Holdings ang susi sa lahat. Ang Veridian Holdings. Ang mga boses ni Mateo Alcala. Siya ang aking pawn. Biglang may dumating na itim na sasakyan at bumukas ang bintana nito. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa likod, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng otoridad. Maya, tanong ng matandang lalaki. Ikaw ba si Maya de la Cruz? Nagulat si Ellie at Maya. Si Don Ricardo Salazar. Ang founder ng Veridian Holdings. Opo, sagot ni Maya at tumayo ng tuwid, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng galit. Tinignan ni Don Ricardo si Maya, pagkatapos ay tumingin kay Ellie nang may pagtataka. Sumama ka sa akin, Maya. May kailangan kang malaman. Ang lahat ay magbabago simula ngayon. Maya de la Cruz. Ang mga salita ni Elijah Montenegro ay umalingaw sa kanyang isip, tila isang sirang plaka. Deal. Isang deal lang pala ang lahat. Ang bawat pagngiti niya, ang bawat paghawak sa kanyang kamay, ang bawat pagmamalasakit, lahat ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa inaakala niya. Ito ay hindi lamang sakit ng pagkabigo, kundi sakit ng pagtataksil. Nang makita niya ang mensahe ni Marco sa telepono ni Ellie, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang kilig, ang pag-asa, ang unti-unting pagtitiwala na naramdaman niya para kay Ellie ay biglang naging abo. Pinilit niyang pigilan ang luha na namuo sa kanyang mga mata, ngunit ang pamumula ng kanyang pisngi ay hindi niya naiwasan. Hindi na kailangan ng paliwanag, Elijah Montenegro, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ibinato niya kay Ellie ang telepono at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila humahawi sa kanyang puso. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tabi nila. Bumukas ang bintana, at ang mukha ni Don Ricardo Salazar, ang founder ng Veridian Holdings na matagal na niyang ni-research, ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay matalim at seryoso. Maya, tanong ni Don Ricardo, tinitigan siya. Ikaw ba si Maya de la Cruz? Naramdaman ni Maya ang kanyang puso na kumakabog.
Opo, mahina niyang sagot, tinitigan ang matandang lalaki. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam ng pagkilala. Tinignan ni Don Ricardo ang kanyang mukha, pagkatapos ay ang kanyang mga mata. May kailangan kang malaman, Maya. Ang lahat ay magbabago simula ngayon. Hindi na nagtanong si Maya. Sa kanyang sakit at galit, sumakay siya sa sasakyan ni Don Ricardo. Iniwan niya si Ellie na nakatayo, nag-iisa sa parking lot. Ang pagtataksil ni Ellie ay sumasakit pa rin, ngunit may mas malaking tanong na ngayon ang nakasalalay sa kanyang isip. Sino si Don Ricardo? At bakit tila kilala siya nito? Ang biyahe ay tahimik. Nakatingin lang si Don Ricardo sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Si Maya naman, nakatingin lang sa kanyang sariling refleksyon sa salamin, ang mga mata ay namumula. Ang mga salita ni Ellie ay paulit-ulit sa kanyang isip. Enna de la Cruz, ikaw ang aking anak, sabi ni Don Ricardo, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ano po? Ilang taon kitang hinanap, Maya, patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay may halong lungkot at pag-asa. Ang iyong ina si Isabel Garcia. Siya ang aking minamahal. At ikaw ang aming anak. Hindi makapaniwala si Maya. Ang mga impormasyong nahanap niya sa dyaryo ay tila naging totoo. Ang babae sa litrato ni Manang Faye. Ang kanyang ina. At si Don Ricardo Salazar, ang CEO ng Veridian Holdings, ang kanyang ama. Nawala ka, Maya, paliwanag ni Don Ricardo. Pagkatapos ng aksidente sa iyong ina. May nagdala sa iyo palayo. Ang akala ko, patay ka na. Walang araw na hindi kita hinanap. Ang iyong ina, she was a brilliant scientist. Siya ang naglikha ng Veridian Core. At ang kanyang pagkamatay hindi iyon aksidente. Naramdaman ni Maya ang lamig sa kanyang mga ugat. Hindi aksidente. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi nito sa kanya. Ang kanyang ina ay pinatay. Nasaan po si Manang Faye? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kinontak ko na siya, sagot ni Don Ricardo. Sinabi niya sa akin ang lahat. Kung paano kanya inalagaan. Nagpapasalamat ako sa kanya. Dinala siya ni Don Ricardo sa isang pribadong ospital. May mga doktor na naghihintay. Nagkaroon sila ng ilang tests. Pagkatapos, dumating si Manang Faye, kasama ang isang abogado at isang babaeng doktor. Maya, apo ko, sabi ni Manang Faye, yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang laki-laki mo na. Ang ganda mo pa rin. Niyakap din ni Maya si Manang Faye, umiiyak. Manang, totoo po ba ang sinasabi niya? Siya ang tatay ko. Tumango si Manang Faye, lumuluha. Apo. Siya si Don Ricardo Salazar. Ang iyong ama. May mga bagay na hindi ko maaaring sabihin sa iyo noon. Pero ngayon, oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Naramdaman ni Maya ang pagbagsak ng lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang sarili. Ang pagiging de la Cruz. Ang kanyang simpleng buhay. Ang lahat ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang mundo ay gumuho, at sa loob ng mga guhong iyon, may lumabas na isang bagong pagkakakilanlan, Maya Salazar. Dinala siya sa isang marangyang apartment na inihanda para sa kanya. Hindi ito ang bahay na nakasanayan niya. Walang init, walang amoy ng luto ni Manang Faye. Puno ito ng mga bagong gamit ng mga mamahaling kasangkapan. Umiiyak si Maya habang nakaupo sa isang malaking kama. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya mula kay Ellie ay lalong lumala dahil sa bigat ng bagong impormasyon. Ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bagay siyang naalala. Ang pilak na BSU na nakakabit sa isang kadena. Ito ang binigay ng kanyang ina. Dati, inakala niyang simpleng palamuti lamang ito. Ngayon, naisip niya ang sinabi ni Don Ricardo tungkol sa kanyang ina. Hindi iyon aksidente. Inilabas niya ang ECSG mula sa kanyang bag, tinitigan niya ito. Mayroon ba itong koneksyon sa lahat ng ito? Makalipas ang ilang araw, nasa isang bagong buhay na si Maya. May mga bagong damit, bagong lugar, at bagong pangalan, Maya Salazar. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, hindi nawala ang sakit at galit sa kanyang puso. Lumapit sa kanya si Don Ricardo, habang nakaupo siya sa sala, nakatingin sa malaking bintana. Maya, sabi ni Don Ricardo, umupo sa tabi niya. Naiintindihan ko na mahirap tanggapin ang lahat ng ito. Ngunit kailangan mo akong tulungan.
Kailangan nating malaman kung sino ang nagdulot ng pagkamatay ng iyong ina. At kung sino ang nagtago sa iyo ng matagal. Tumingin si Maya sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sino po ang gumawa nito, Papa? May hinala ako, sagot ni Don Ricardo. At sa tingin ko, may kinalaman din dito ang dahilan kung bakit mo nakilala si Elijah Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Si Eli? Sagot ni Don Ricardo. May mga laro sa Veridian Holdings na hindi mo pa nalalaman. At sa tingin ko, parte ka ng larong iyon. At siya rin. Naramdaman ni Maya ang matinding galit. Si Eli. Siya ang sentro ng kanyang pagdurusa. Ngayon, alam niyang hindi lang siya pinaglaruan ni Eli, kundi siya ay naging bahagi ng isang mas malaking laro. Tumayo si Maya, lumapit sa bintana, at tiningnan ang cityscape. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Babayaran mo to, Elijah Montenegro, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang kanyang sakit ay naging galit, at ang galit ay naging pagnanais na gumanti. Elijah Montenegro. Ang mundo ni Elijah Montenegro ay gumuho sa isang iglap. Ang pagngiti ni Maya na puno ng galit at ang pag-alis niya kasama si Don Ricardo Salazar ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluensya, ang kanyang karisma, ay biglang nawalan ng saysay. Ang lahat ay tila isang malaking, nakakapanindig balahibong pagkabigo. Kinabukasan ng umaga, pumutok ang balita. Hindi lang sa loob ng Veridian Holdings, kundi pati na rin sa lahat ng media outlets. Nawawalang anak ng Salazar family, natagpuan pagkatapos ng 20 taon, at sa ilalim nito, ang larawan ni Maya de la Cruz. Kasama ang balita, kumalat din ang bulong-bulungan tungkol sa pustahan ng na si Eli Montenegro sa kanyang sekretarya. Ang pagkakakilanlan ni Maya bilang anak ni Don Ricardo ay nagbigay ng bigat sa bawat salita. Isang emergency meeting ng Board of Directors ang ipinatawag. Naupo si Eli sa kanyang upuan, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na haharap sa isang paglilitis. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay lumakas. Pumasok si Don Ricardo Salazar, kasama si Maya, na ngayon ay nakasuot ng isang formal na corporate attire. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang presensya ay malakas. Hindi na siya ang simpleng Maya de la Cruz na kilala niya. Siya ngayon si Maya Salazar. Eli, malamig na boses ni Mateo Alcala, ang matandang miyembro ng board na dati niyang nakakausap. Ang reputasyon ng Veridian Holdings ay nasira dahil sa iyong mga walang kwentang laro. Hindi ka nararapat sa posisyon mo. Naramdaman ni Eli ang pamumula ng kanyang pisngi. Ngunit bago pa siya makasagot, tumayo si Don Ricardo. Sa pagkakataong ito, hindi lang sa issue ni Montenegro ang ating pag-uusapan, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay may otoridad. Kundi pati na rin ang pagpapanumbalik ng integridad ng kumpanyang ito. At ang una nating hakbang ay ang paghahanap ng katarungan para sa aking namayapang asawa, si Isabel Garcia. At para sa aking anak, si Maya Salazar. Napatingin si Eli kay Maya. Ang mga mata niya ay nagtatago ng galit. Walang awa. Dahil sa mga pangyayari, at sa kapinsalaang naidulot sa Veridian Holdings, patuloy ni Don Ricardo, pansamantala nating alisin si Elijah Montenegro sa kanyang posisyon bilang si Mateo Alcala ang pansamantalang upo. Nanlaki ang mga mata ni Eli. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang kanyang posisyon, ang kanyang pangalan, lahat ay nawala. Hindi niya inaasahan ito. Ang kanyang ama ay hindi na rin niya matatawagan. Walang suporta. Walang tutulong. Ngumisi si Mateo Alcala. Maraming salamat sa pagtitiwala, Don Ricardo. Sisiguraduhin kong maibabalik ko ang kumpanyang ito sa tamang landas. Pagkatapos ng meeting, nagmamadaling umalis si Eli. Walang tumabi sa kanya, walang nagtanong, walang nagbigay ng simpatsya. Ang kanyang mga kaibigan ay tila nawala na parang bula. Ang kanyang mundo ay naging itim. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Eli na hanapin si Maya. Lumapit siya sa apartment ni Don Ricardo, ngunit hindi siya pinapasok. Tinawagan niya ang cellphone ni Maya, ngunit hindi siya sinasagot. Nag-text siya, ngunit walang tugon. Maya, please. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko sinasadya ang lahat. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Please, kausapin mo ako. Walang tugon. Naramdaman ni Eli ang matinding sakit.
Ang kanyang pagmamayabang ay nawala. Pinalitan ng matinding pagsisisi. Pumunta siya sa kanyang lumang apartment. Walang naghihintay sa kanya. Ang kanyang ama ay hindi na siya kinakausap. Si Marco ay hindi na rin niya matawagan. Nag-iisa siya. Naramdaman niya ang matinding gutom, ngunit walang gana siyang kumain. Humiga siya sa kanyang kama, nakatingin sa kisame. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang ambisyon, lahat ay tila nawala na. Ang Veridian Holdings, ang kanyang posisyon, ang lahat ng pinaghirapan niya. Lahat ay biglang naging abo. Ang mukha ni Maya ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang kanyang ngiti, ang kanyang pagiging simple, ang kanyang tapang. At ngayon, ang kanyang galit, ang kanyang sakit. Maya, bulong niya sa dilim, ang luha ay umagos sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako. Habang nakalugmok si Ellie sa kanyang kalungkutan, isang tawag ang biglang dumating sa kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli, pinindot niya ang answer button. Ellie, sabi ng isang boses, pamilyar ngunit hindi niya mailagay kung sino. Kausap mo ba si Mateo Alcala? Nagulat si Ellie. Sino ito? Hindi mahalaga kung sino ako, sabi ng boses. Ang mahalaga, alam ko ang nangyayari. At ang alam ko, niloloko ka ni Mateo Alcala. Ikaw ang kanyang pawn. Alam mo ba kung bakit kanya tinulungan na umakyat sa Veridian Holdings? Dahil gusto niyang ikaw ang maging mukha ng mga kasinungalingan. At kapag nagawa niya ang gusto niya, ikaw ang una niyang isasakripisyo. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pagkamatay ni Isabel Garcia, patuloy ng boses. Hindi ito aksidente. Si Mateo Alcala ang mastermind. Gusto niyang makuha ang Veridian Core. At alam niya na si Isabel ang susi doon. Ginawa niya ang lahat para mawala si Isabel. At para mailayo si Maya. Naramdaman ni Ellie ang pagkabigla. Si Mateo Alcala. Ang taong iniluklok niya sa kanyang posisyon. Hindi ka lang biktima ng pustahan, Ellie, sabi ng boses. Kundi biktima ka rin ng mas malaking laro. Mas malaking kasinungalingan. Kung gusto mong bumangon, kung gusto mong malaman ang totoo, kailangan mong kumilos. Hindi lang para sa'yo, kundi para kay Maya. At para sa katotohanan. Naramdaman ni Ellie ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na may mas malaki pang problema. Hindi lang ang kanyang pustahan, hindi lang ang kanyang posisyon. Kundi ang katotohanan. Sino ka? Tanong ni Ellie. Isang taong ayaw makita na masira ang Veridian Holdings, sagot ng boses. At ayaw makita na manalo ang kasamaan. Mag-ingat ka, Ellie. May mga mata na nakasubaybay sa'yo. At kay Maya. Lalo na sa kanyang ifese. Naputol ang tawag. Nanatili si Ellie na nakaupo, gulat. Ang ifes din ni Maya. Ang Veridian Core. Ang pagkamatay ni Isabel Garcia. Lahat ng iyon ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isip. Ang kanyang pagkatalo ay hindi lamang tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa isang mas malaking kasinungalingan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagong uri ng apoy sa kanyang dibdib. Hindi ito galit o pagmamayabang. Ito ay pagnanais na malaman ang totoo. At pagnanais na gumawa ng tama. Para kay Maya. Maya Salazar. Ang buhay ni Maya Salazar ay naging isang napakabilis na pagbabago. Mula sa pagiging isang simpleng sekretarya, siya ngayon ang kinikilalang anak ni Don Ricardo Salazar, ang tagapagmana ng Veridian Holdings. May bago siyang opisina, bagong mga damit at bagong responsibilidad. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, dala pa rin niya ang sakit ng pagtataksil ni Ellie at ang mabigat na misteryo sa pagkamatay ng kanyang ina. Nakatayo si Maya sa kanyang bagong opisina, nakatingin sa cityscape. Ang kanyang bawat galaw ay may bagong kahulugan. Si Don Ricardo ang kanyang mentor. Tinuturuan siya nito kung paano pamahalaan ang isang malaking korporasyon, kung paano basahin ang financial reports, at kung paano makipag-ugnayan sa mga miyembro ng board. Sa bawat meeting, nakikita niya ang paggalang sa mga mata ng mga tao, isang bagay na hindi niya naramdaman noong siya ay isang simpleng sekretarya. Ngunit hindi siya naging Ellie Montenegro. Hindi siya naging mayabang. Sa halip, naging maseryoso siya, mas matalino, at mas determinado. Ang kanyang puso ay matigas pa rin sa sakit ng nakaraan, ngunit ang kanyang isip ay matalim.
Maya, mahalaga ang bawat desisyon mo rito, sabi ni Don Ricardo, habang sinusuri nila ang isang bagong proyekto. Ang Veridian Holdings ay hindi lang negosyo, kundi ang legacy din ng iyong ina. Napatigil si Maya. Ang kanyang ina si Isabel Garcia. Ang pangalan ay tila isang anino na sumusunod sa kanya. Papa, tawag ni Maya, gusto ko pong malaman ang lahat tungkol kay Mama. Kung paano siya namatay. Kung bakit siya nawala. Bumuntong hininga si Don Ricardo. Masakit para sa akin na pag-usapan ito, anak. Si Isabel siya ang pinakamatalinong tao na nakilala ko. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking trahedya. At ang pagkamatay niya may mga katanungan pa rin. Sinabi ni Don Ricardo kay Maya ang tungkol kay Isabel Garcia, ang kanyang pagiging scientist, at ang kanyang pagnanais na gumawa ng isang malaking pagbabago sa mundo sa pamamagitan ng Veridian Core, isang groundbreaking energy project. Ang kanyang pagkamatay ay idineklara bilang aksidente, ngunit may mga bagay na hindi tugma. Ang kanyang mga research papers ay nawawala, at may mga taong tila ayaw na malaman ang totoo. May hinala ako na may kinalaman si Mateo Alcala sa lahat ng ito, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Siya ang nag-iisang tao na may kakayahang gawin ito. Naramdaman ni Maya ang kanyang puso na kumakabog. Si Mateo Alcala. Ang tao ngayon ay nasa posisyon ni Ellie. Sa kabilang banda, si Ellie, sa kanyang pagbagsak, ay nagsimulang gumawa ng sarili niyang investigasyon. Ang tawag mula sa hindi kilalang numero ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Si Mateo Alcala. Ang Veridian Core. Ang pagkamatay ni Isabel Garcia. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pumunta si Ellie sa mga lumang archive ng Veridian Holdings, naghahanap ng mga dokumento tungkol kay Isabel Garcia at sa Veridian Core Project. Nagkaroon siya ng access sa mga lumang files dahil sa kanyang koneksyon sa mga dating empleyado na loyal pa rin sa kanya. Doon, nakakita siya ng mga discrepancies. Ang ilang mga dokumento ay nawawala, ang iba ay tila peke. Nakakita rin siya ng mga lumang memo tungkol sa isang matinding labanan sa board tungkol sa Veridian Core Project. Si Mateo Alcala ang isa sa mga kalaban ni Isabel at Don Ricardo. May mga ulat din tungkol sa mga banta na natanggap ni Isabel bago siya namatay. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa kanyang hinala. Si Mateo Alcala. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa bagong apartment, nakita ni Maya ang kanyang lumang bag. At doon, nakita niya ang pilak na BSD na nakakabit sa isang kadena. Ang laging sinasabi ni Manang Fe na espesyal. Ang huling regalo ng kanyang ina. Kinuha niya ito. Naalala niya ang sinabi ni Don Ricardo tungkol sa kanyang ina at sa Veridian Core. May kinalaman kaya ito? Nang gabing iyon, matapos magkaroon ng sariling laptop, sinubukan ni Maya na isaksak ang IKC. Umilaw ito. At may lumabas na folder. Ngunit ang folder ay naka-encrypt. Kailangan ng password. Sinubukan niya ang iba't ibang password. Ang birthday ng kanyang ina, ang pangalan ng kanyang ina. Wala. Naisip niya ang kanyang ina. Ang kanyang pagiging scientist. Ano kaya ang gagamitin niyang password? Bumalik siya sa mga files ng kanyang ina na binigay ni Don Ricardo. Binasa niya ang mga lumang notes ng kanyang ina, ang kanyang mga theories. May isang salita na paulit-ulit na lumalabas. Isang salita na tila simbolo ng kanyang ina. Veridian. Sinubukan ni Maya na i-type ang key Veridian bilang password. Isang i-access granted ang lumabas sa screen. Napakagat si Maya sa kanyang labi. Pumasok siya sa folder. Punong-puno ito ng mga scientific data, mga blueprints, at mga calculations. At sa pinakababang bahagi, may isang video file. Hindi pa niya ito napapanood. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang video. Lumabas ang mukha ng kanyang ina, si Isabel Garcia. Malungkot ang mukha nito, ngunit matapang. Kung napapanood mo ito, sabi ni Isabel Garcia sa video, ibig sabihin may nangyari sa akin. Alam kong nasa panganib ako. May mga taong gustong kunin ang Veridian Core. Si Mateo Alcala. Siya ang mastermind. Gusto niyang makuha ang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan mong protektahan ang Veridian Core, anak ko. At kailangan mong malaman ang totoo. Siya ang nagdulot ng lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Si Mateo Alcala. Ang taong pinagkatiwalaan ng Veridian Holdings. Ang taong pumalit kay Ellie.
Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan si Maya. Sinagot niya. Maya Salazar, sabi ng isang boses, malalim at puno ng banta. Alam kong may natuklasan ka. Huminto ka na sa paghahanap ng katotohanan. Kung hindi, hindi lang ikaw ang magdudusa. Pati na rin ang mga mahal mo sa buhay. Ang iyong ama. At ang manang Faye mo. Naramdaman ni Maya ang lamig sa kanyang buong katawan. Si Mateo Alcala. Walang duda. Sino ka? Galit niyang tanong. Tumawa ang boses. Ang taong makakapagpatahimik sa iyo, Maya. Mag-ingat ka. Naputol ang tawag. Nanatili si Maya na nakaupo, nanginginig. Ang banta. Ang video. Ang kanyang ina. Ang lahat ay tila bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong kwento. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Maya ang isang bagong uri ng apoy sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Ito ay determinasyon. Determinasyong ilabas ang katotohanan. Para sa kanyang ina. At para sa Veridian Holdings. Elijah Elite Montenegro. Ang banta sa telepono ay nagpabago sa lahat para kay Elijah Elite Montenegro. Hindi na siya isang mayabang na kundi isang lalaking naghahanap ng katotohanan. Ang pagkakasadlak niya sa putik ay nagbigay sa kanya ng panibagong pananaw, ang halaga ng katarungan at ang kahalagahan ng paggawa ng tama. Sa mga nakalipas na araw, naging private investigator si Ellie. Gamit ang kanyang mga lumang koneksyon at ang kanyang natitirang impluensya, sinimulan niyang hukayin ang nakaraan ni Mateo Alcala. Dahan-dahan, lumabas ang mga patunay. Mga pinaghihinalaang transaksyon, mga lumang utang na malalim, at ang kanyang pagnanais na kontrolin ang Veridian Core Project mula pa sa simula. Narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa paghahanap ni Maya ng katotohanan. Kahit na wala silang direktang komunikasyon, alam niyang may pinupuntahan si Maya. At alam niyang pareho sila ng kalaban. Isang gabi, nakatanggap si Ellie ng tip mula sa kanyang dating source, isang disgruntled assistant ni Mateo Alcala. Mayroong isang lihim na safe si Mateo sa kanyang private office sa Veridian Holdings. Doon niya itinatago ang mga pinakasensitibong dokumento. Kailangan niyang makapasok. Nagplano si Ellie ng isang daring move. Sa gitna ng gabi, nag-iisang pumasok siya sa opisina ni Mateo Alcala. Gumamit siya ng kanyang lumang at ang kanyang kaalaman sa sistema ng seguridad ng kumpanya. Pumasok siya sa opisina, ang kanyang puso ay kumakabog. Hinanap niya ang safe. Sa ilalim ng isang sining may isang nakatagong pinto. Binuksan niya ito at doon nakita niya ang isang maliit na safe. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Gamit ang kanyang dating kaalaman sa mga password ni Mateo, sinubukan niya ang isang kombinasyon. Nag-click ito. Bumukas ang safe. Sa loob may isang ESD drive, mga nakatagong kontrata, at isang detalyadong talaarawan. Ang talaarawan ay isinulat ni Mateo Alcala. Binasa ito ni Ellie. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalye ng kanyang pagnanais na makuha ang Veridian Core, ang kanyang mga plano upang guluhin ang board, at ang kanyang pagkakadamay sa pagkamatay ni Isabel Garcia. Detalye kung paano niya siniguro na mawala si Maya pagkatapos ng aksidente. Lahat. Ang buong katotohanan. Habang binabasa ni Ellie ang talaarawan, naramdaman niya ang matinding galit. Hindi lang siya ang pinaglaruan ni Mateo, kundi si Maya at ang kanyang ina. Ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan ni Maya ay dahil sa kasakiman ni Mateo. Kinopya niya ang lahat ng files sa kanyang sariling BSE at kinunan ng litrato ang mga pahina ng talaarawan gamit ang kanyang telepono. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Para kay Maya. Samantala, abala si Maya sa pag-aaral ng mga files sa kanyang ESD drive. Ang video ng kanyang ina ay paulit-ulit niyang pinapanood. Ang bawat salita ni Isabel Garcia ay nagpatindi sa kanyang determinasyon. Mama, bulong ni Maya, ang luha ay umagos sa kanyang pisngi. Hindi ka namatay ng walang katarungan. Nakipag-ugnayan si Maya kay Don Ricardo. Ipinakita niya ang video at ang lahat ng impormasyon na nakuha niya mula sa VSE. Nagulat si Don Ricardo. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Bukas, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng galit, tatawagin ko ang isang emergency board meeting. At doon, ilalabas natin ang lahat ng katotohanan. Kailangan nating iligtas ang Veridian Holdings mula kay Mateo. Dumating ang araw.
Ang board meeting ay puno ng tensyon. Si Mateo Alcala ay nakaupo sa sentro, may ngiti sa labi, tila kampante sa kanyang kapangyarihan. Wala siyang alam sa bagyong paparating. Sinimulan ni Mateo ang meeting, ipinapaliwanag ang kanyang bagong direksyon para sa Veridian Holdings. Ang kanyang bawat salita ay puno ng pagmamayabang. Sa aking pamamahala, sabi ni Mateo, sisiguraduhin kong magiging pinakamakapangyarihan ang kumpanyang ito. At sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng hadlang. Mayroon nga po bang hadlang, Sir Mateo? Isang boses ang umalingaw sa silid. Lahat ng mata ay napunta sa pintuan. Nakatayo si Maya Salazar kasama si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tablet. Maya, bulong ng ilang miyembro ng board. Sa tingin ko po, Sir Mateo, patuloy ni Maya, lumakad patungo sa sentro ng silid, mayroon po kayong nakakalimutan. Ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo Alcala. Anong sinasabi mo, Ina Salazar? Hindi po ako na Salazar lang, Sir Mateo, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay matalim. Ako po si Maya Garcia Salazar. Anak po ako ni Isabel Garcia. At alam ko ang lahat ng ginawa ninyo sa kanya. Pinindot ni Maya ang tablet. Sa malaking screen sa harap ng board, lumabas ang video ni Isabel Garcia. Ang boses ni Isabel ay umalingaw sa silid, naglalahad ng kanyang paghihinala kay Mateo Alcala at ang kanyang takot sa kanyang buhay. Hindi yan totoo, sigaw ni Mateo Alcala, tumayo, namumutla. Montejian! Ginawa lang yan para siraan ako. Talaga po ba, Sir Mateo? Tanong ni Maya, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Kung ganoon po, paano ninyo ipapaliwanag ito? Pinindot ni Maya ang isang buton. Lumabas ang mga screenshots ng mga emails at text messages sa pagitan ni Mateo Alcala at isang taong hindi kilala na nagpaplano ng aksidente ni Isabel. Ang lahat ay nakasulat doon. Naging magulo ang silid. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga miyembro ng board. Hindi lang po iyan, sabi ni Maya. Mayroon din po akong ebidensya kung paano ninyo pinagplanuhan ang pagkuha sa Veridian Core. At kung paano ninyo ginamit ang mga tao para sa inyong sariling kasakiman. Lahat yan kasinungalingan, sigaw ni Mateo. Nasaan ang ebidensya ninyo? Nandito, sabi ng isang boses mula sa likod. Lahat ng mata ay napunta sa pintuan. Nakatayo si Elijah Montenegro. Walang suot na suit. Simple lang ang kanyang damit, ngunit ang kanyang presensya ay malakas. Hawak niya ang kanyang sariling tablet. Eli, bulong ni Maya, nagulat. May mga bagay akong natuklasan, sabi ni Eli, lumapit sa sentro ng silid. Mga bagay na magpapawalang bisa sa lahat ng kasinungalingan ni Mateo Alcala. Pinindot ni Eli ang kanyang tablet. Sa screen, lumabas ang mga larawan ng tala-arawan ni Mateo Alcala. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalyadong plano ni Mateo, ang kanyang mga krimen at ang kanyang kasakiman. Ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Mateo. Hindi, sigaw ni Mateo Alcala, sumugod kay Eli. Wala kayong karapatang gawin ito sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Nagkaroon ng mga pulis na pumasok sa silid. Dinakip nila si Mateo Alcala. Ang board meeting ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang mga flashes ng kamera ay kumikislap. Ang mga tanong ng media ay umalingaw-ngaw. Naiwan si Maya at Eli na nakatayo magkatapat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong uri ng katahimikan ang bumaba sa pagitan nila. Ang mukha ni Eli ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Siya ang nagbigay ng huling piraso ng puzzle. Siya ang tumulong sa kanya. Hindi pa tapos, Elijah, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Marami pa tayong kailangang ayusin. Maya Salazar. Ang kaguluhan ay humupa. Matapos arestuhin si Mateo Alcala, ang Veridian Holdings ay sumailalim sa matinding pagbabago. Ang balita tungkol sa kanyang pagiging anak ni Don Ricardo Salazar at ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina ay kumalat sa buong bansa. Ngayon, si Maya Salazar ay hindi lang isang tagapagmana, kundi isang simbolo ng katarungan. Sa mga sumunod na linggo, abala si Maya sa pag-aayos ng kumpanya kasama si Don Ricardo. Mabilis niyang natutunan ang mga intricacies ng negosyo. Ngayon, mas marami na siyang alam tungkol sa Veridian Core Project at determinadong ipagpatuloy ang legacy ng kanyang ina.
Magaling ka, anak, sabi ni Don Ricardo isang hapon, habang sinusuri nila ang bagong organizational chart. Mas mahusay ka pa sa inaakala ko. Ang iyong ina ay ipagmamalaki ka. Napangiti si Maya. Ang relasyon nila ni Don Ricardo ay unti-unting lumalalim. Nakita niya ang pagmamahal at paggalang sa mga mata ng kanyang ama. Ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom. Ngunit ang sugat na iniwan ni Elijah Montenegro ay nananatili pa rin. Sa kanyang pagbagsak, naging instrumento si Eli sa paglabas ng katotohanan. Siya ang nagbigay ng huling sipa kay Mateo Alcala. Pinatunayan niya ang kanyang pagiging handa na baguhin ang kanyang sarili, hindi dahil sa pustahan, kundi dahil sa katotohanan. Sa loob ng mga linggo, patuloy na lumalabas si Eli sa Veridian Holdings. Ngunit hindi na siya umaakto bilang CEO. Naging isang simpleng empleyado siya, sumasama sa mga meeting, nagbibigay ng mga ideya, at tumutulong sa mga maliliit na gawain. Walang sweldo. Walang posisyon. Tanging pagnanais na bumangon muli at patunayan ang kanyang sarili. Hindi sa kanyang ama, kundi sa kanyang sarili. At kay Maya. Isang araw, nakita ni Maya si Eli na nagpupunas ng lamesa sa cafeteria ng Veridian Holdings. Ang dating mayabang na si, ngayon ay naglilinis. Naramdaman ni Maya ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Lungkot. Hindi niya mawari. Lumapit siya. Sir Eli, tawag niya. Nagulat si Eli. Tumingin siya kay Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Maya. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Maya, kahit alam niya ang sagot. Tumutulong lang, sagot ni Eli. Gusto kong bumangon muli. Gusto kong patunayan na nagbago na ako. Hindi lang sa'yo, kundi sa sarili ko. Hindi mo na kailangang magpatunay sa akin, sabi ni Maya. Nagawa mo na yon. Natahimik si Eli. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Gusto kong humingi ng tawad, Maya, sabi ni Eli, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pustahan ang lahat ng sinabi ko, lahat iyon ay kasinungalingan. Ngunit ang nararamdaman ko sa iyo, ito ay totoo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Tumingin si Maya sa kanyang mga mata. Nakita niya ang tunay na pagsisisi. Nakita niya ang pagbabago. Hindi na siya ang mayabang na Eli Montenegro na kilala niya. Naging isang tao siya na handang aminin ang kanyang mga pagkakamali at magsimulang muli. Nasaktan ako, Eli, sabi ni Maya. Ang sakit ay malalim. Pero Bumuntong hininga si Maya. Naalala niya ang kanyang ina. Ang pagmamahal. Ang pagpapatawad. Ito ang ipinangako niya sa kanyang sarili. Hindi siya magpapadala sa puot. Gusto kong bisitahin si Mama, sabi ni Maya. Gusto mo bang sumama? Nanlaki ang mga mata ni Eli. Talaga? Sabi ni Maya. Gusto kong magsimula tayo ng panibagong chapter. Hindi bilang biktima at salarin, kundi bilang dalawang taong naghahanap ng pagbabago. Magkasama silang naglakbay patungo sa Memorial Park kung saan inilibing si Isabel Garcia. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay sariwa. Walang nagsasalita sa pagitan nila, ngunit ang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Nang makarating sila sa puntod ni Isabel, yumuko si Maya. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Mama, bulong ni Maya, nahanap ko na ang katotohanan. Nakuha na natin ang katarungan. At ngayon, handa na akong magpatawad. Hinawakan ni Eli ang kamay ni Maya. Ang kanyang paghawak ay malumanay, ngunit matatag. Alam kong hindi madali ang lahat ng pinagdaanan mo, sabi ni Eli, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. At handa akong gawin ang lahat para maibalik ang tiwala mo. At para patunayan na karapat-dapat ako sa pagpapatawad mo. Tumingin si Maya kay Eli. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang mga luha ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Hindi madali, Eli, sabi ni Maya. Hindi basta-basta mawawala ang sakit. Ngunit handa akong sumubok. Isang ngiti ang lumabas sa mga labi ni Eli, isang ngiti na hindi na mayabang, kundi puno ng pag-asa. Siya ay nagbago. Magkatabi silang umupo sa harap ng puntod ni Isabel Garcia, nakatingin sa malawak na langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpipinta ng mga kulay sa horizon. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, simbolo ng isang bagong simula. Hindi ito isang perpektong fairy tale. Mayroon pa ring mga sugat na kailangan hilumin.
mayroon pa ring mga hamon na kailangan harapin. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Maya na handa siya. Handa siyang harapin ang lahat kasama si Ellie. Dahil ang pagpapatawad ay ang tunay na kapangyarihan, at ang pagmamahal ay sumusubok sa kakayahan nating magbago at manalig sa kabila ng sakit. Si Ellie, na minsan ay hari ng kayabangan, ay ngayon ay isang lalaking handang yumuko para sa pagmamahal. At si Maya, ang simpleng sekretarya na naging tagapagmana, ay natagpuan ang kanyang tunay na lakas, hindi sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad. At dito nagtatapos ang kwento ni Maya at Ellie, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagtataksil at pagpapatawad. Sa aming minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng Liwanag sa Kadiliman. Mula sa unang kabanata na puno ng pagkaintriga, hanggang sa huling sandali ng pagpapatawad at pag-asa, ramdam po namin ang inyong pagsuporta at pagmamahal. Ang paglalakbay na ito, kasama ni Maya at Ellie, ay naging napakalalim at napakabigat din para sa aming manunulat. Bawat salita, bawat emosyon, at bawat twist ay isinulat ng may pag-ingat at puso, upang maihatid sa inyo ang isang karanasang tatatak sa inyong isip at damdamin. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-ibigan. Ito ay isang paglalarawan kung paano ang mga pader na itinayo natin sa ating sarili, dahil sa sakit at takot ay maaaring gumuho sa kapangyarihan ng pag-unawa. Ipinapakita rin nito na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong pinatatawad, kundi mas higit para sa sarili nating kapayapaan. Na sa bawat pagkakamali may pagkakataon para magbago. At sa bawat dilim, mayroong liwanag na naghihintay. Sana po ay nakita niyo sa kwento ni Maya at Ellie ang halaga ng pangalawang pagkakataon, ang tapang na kailangan para magpatawad, at ang lakas na makukuha natin mula sa pagmamahal. Naway ang mensahe ng kwentong ito ay manatili sa inyong puso, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahang magmahal ng totoo, magpatawad ng buo, at umasa sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok. Maraming salamat po muli sa inyong pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Umaasa po kami na marami pa tayong masisilayan at mararanasan na mga kwento sa hinaharap. Lubos na gumagalang ang iyong manunulat.